ako naniniwala, kung meron kang anting-anting, totoo yan. Meron talagang anting-anting. Anong dapat mong gawin sa anting-anting mo? Naku po, sunugin mo gaya ng mga Diyos-Diyusan. Ipinapasunog ng Diyos yan Basahin natin ang 7:25 ng Deuteronomio. Ang mga larawang inanyuan na kanilang mga Diyos ay iyong susunugin sa apoy. Huwag mong iimbutin ang pilak o ang ginto na nasa mga yaon. Ni huwag mong kukunin para sa iyo. Baka sa iyo'y maging silo, sapagkat ito'y isang karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Yung mga Diyos-Diyusan, mga larawang inanyuan, pinapasunog ng Diyos yan Kung may ginto nga, wag mo ikang kukunin. Biyaan mo, sunugin mo na rin. Kasi magiging isang silo. Kukwentuhan ko kayo ng isang kwento. At hanggang ngayon ay buhay pa yung tao na nagpunta sa akin. Yun si kapatid na Isabelita Reyes at ang kanyang asawa. Pumunta sila sa akin sa Apalit sa Pampanga. May dala-dala sila na isang maliit na supot. Nung nagkukwentuhan kami, binuksan nila yung supot ng asawa niya. Meron doong isang parang polo na puti, pero luma na. Tapos parang nandidiri nga ako dahil marami ng mantsa-mantsa. Yun daw polo na yon, pag isinuot niya, hindi siya tinatablan ng patalim at saka ng bala. Kinikilabutan ako nung nagsasalita sila. At yun daw, napakamakapangyarihan daw nun. Meron din akong nakitang ganun. Doon naman sa halang ng Santa Maria, Bulacan. Merong isang tao ron, ang pangalan Daso. Pagtanong na lang ninyo, kung tagariang kayo dyan sa Santa Maria. Yung palang kapatid na yun, ang sabi ng kapatid na Perez nung araw, may anting-anting daw yon. Bubuksan niya yung kaha ng posporo, tapos mag-oorasyon, lalabas daw yung mga palito, tatayo yung mga palito ng posporo, sumasayaw pa. Pag nagkukwento kapatid na Perez, bata pa kasi ako noon, siguro mga 19, 20 anyos. Kinikilabutan ako. At yun daw kapatid na Daso na yon, kukunin yung kanyang sinturon, tapos papawalan yung sinturon niya, humahasiwas daw yung sinturon, nahabol ang aso. Ano ba ako yung kababalagan? Tapos, yun daw tao na yon, meron sang karayom na may sinulid, itutusok yung karayom sa kanyang braso, hahatakin hanggang sa sinulid, paglabas ng sinulid sa kanong karayom, walang dugo. Ano ba yan? Sa loob-loob ko. Kaya ako naniniwala, kung meron kang anting-anting, totoo yan. Meron talagang anting-anting. Isa sa may anting-anting na nakita ko, yung kapatid na Daso, nakakwentuhan ko pagkatapos na ikwento sa akin ng kapatid na Perez. Ang isang karanasan ko dyan sa anting-anting, yung kapatid na Isabelita Reyes, siguro nun, mga early 80s o bago mag-80, 1980s. May dala sila nga yung polo, may kung ano-anong nakasulat na Latin. Tapos, merong parang rosaryo na ang kulay ng mga buto, pula at itim. Tapos, merong maliit na libro. Siguro ganyang kalaki yung libro. Ganyang kalaki ang libro. Ganyang kakapal. May nakasulat ding mga kung ano-anong Latin doon. Nag-uusap kami. Kapatid Nelly, kasi miyembro ako dati ng espiritista. Ito ginagamit ko ito. Ngayon ayoko na.
narinig kita sa pangangaral kay Manolo Pabis, narinig ka kita sa radyo. Ayoko na nito, sabi niya. Iiwan ko na lang sa'yo. Sa loob-loob ko, aanin ko kaya itong anting-anting na ito? Mamahu-mahu na dahil iba na ang kulay ng puti. Then, pinakain namin sila, pinagmerienda sila, may sandwich, merong kape. Nung magkatapos ng kwentuhan, lumabas na kami sa kwarto ko, sa office. Paglabas namin, inilak ko yung office. Sasamahan ko sila hanggang doon sa gate. Binulsa ko yung susi. Lumabas na kami. Siguro media ora pa bago sila umalis. Kasi parang yung bang kwentong hindi matatapos-tapos ng bagong nakakapahinig ng aral. Pabalik ko doon sa kwarto. Tinawag ko yung isang tulong. Halika ako. Meron akong papasunog sa iyo. Ako doon sa kwarto. Binuksan ko ulit yung sa office ko. Ang nakakapagtama ko. Hindi ko po nakita na. Isip ko, pinubay, nilak yung kwarto. Nawala ba? Anting yata ako ito. Kinilabutan ako lalo. Talaga pala may anting-anting. Nakasulat yan doon sa isang salin sa Tagalog. Kasi 12 ng mikas. Isirain ko yung mga anting at mawala ang inyong mga ulam. Google Translation, ang nakalagay dyan ay at aking hiwala mga hula ng kamay at hindi ka na magkaroon na manghula. huhula sa dating salin ng Biblia. Pero may salin na anting-anting. Tingnan natin ngayon yan doon sa original sa Hebrew. Ang ginamit pong salita, kesef. Ang kahulugan, magic, sorcery, witchcraft. Trabaho pala talaga yan ng mga mangkukulam, manggagaway, yung mga magic na yan.